Jesse Bam Rodriguez, sinabi niya na handa na pumalag kay The Monster Inoue anytime. Wala daw problema kay Jesse Bam Rodriguez kung gaganapin ang laban niya sa Japan o dito sa Las Vegas. I really don't care where it is. I love going to Japan anyway, so if I were to fight out there for the first time, that would be great. I mean, it is what it is. Wherever the fight ends up being, I don't care as long as the fight happens. Ayan mga boss, para kay Jesse Bam Rodriguez, hindi raw problema ang venue. Basta malaki raw ang porsyento na makatapat niya si The Monster Inoue. Hindi raw mapipigilan yung laban na yan dahil dyan makikita kung sino ang the best fighter sa mababang dibisyon. Sabi ni Bam Rodriguez, inaasahan niya na mananalo si The Monster Inoue ngayong May 2 kontra Junto Nakatani. Sa ibang banda, Koki Kameda, kaya ginawang catchweight ng laban ni Casimero at Luis Neri dahil parehas na hirap makuha ang 122 pounds. Kaya nagkasundo na lang siguro na gawin na lang sa 124 pounds dahil may issue rin si Luis Neri sa pag-overweight. Pero kung pipilitin ng dalawang boksingero, pwede sana. Pero siyempre, sigurista si Koki Kameda. Ayaw niya na mapurnada pa ang laban. Kaya ginawa na lang na 124 pounds para pasok sa dalawang boksingero at hindi sila masyadong mahirapan. Kaya siguro pumayag na rin si Luis Neri na 124 pounds dahil siya mismo baka hirap na rin sa 122. Kaya bang na lang po natin ang bakbakan na yan ngayong June 6. Sa ibang banda, The Monster Inoue posibleng kumita raw ng 10 hanggang $15 million laban kay Junto Nakatani. Kung matatandaan ang laban ni Inoue kay Murodjon Akhmadaliev, kumita si Naoya Inoue doon ng $15 million. Hindi pa kasama yung share niya sa pay-per-view. Yung laban niya kay David Picasso sa Riyadh season, yun ang pinakamalaki dahil umabot ng 25 million. Ngayon, kung kikita lang si Inoue ng 10 hanggang 15 million kontra Junto Nakatani, siguro hindi pa kasama dyan yung share niya sa pay-per-view. Lalo na sold out ang laban nila ni Junto Nakatani sa Tokyo Dome. Si Junto Nakatani, syempre siya ang challenger, mas maliit ang kikitain niya. Pero kung matalo niya si The Monster Inoue, sigurado lalaki din ang bayad kay Junto Nakatani. 6 hanggang 7 billion ang posibleng kitain niya dyan, plus share pa sa pay-per-view. Paldo-paldo pa rin ang kita nila sa boxing, lalo na isang laban lang yan. Marami pa silang laban bago magretiro. Kaya parehas silang papaldo hanggang magretiro na sa boxing. Parang kay Janrel Casimero din mga boss, pumaldo dati sa mga laban niya. Di ko lang alam ngayon kung paldo pa rin siya sa laban niya kay Luis Neri. Sabi nga ni Cuadrolas mga boss, ito ang magandang laban niya, suntukan talaga hanggang dulo. At dito makikita kung sino ang gugulong ang ulo. Kaya inaasahan na rin ni Cuadrolas na bugbugan talaga ang laban niya kay Luis Neri. Dahil kilala rin si Luis Neri na sumasabay talaga ng suntukan. Sino sa tingin nyo ang matutulog sa kanilang dalawa mga boss? Sa ibang banda, bakbakan naman ni Oshaky Foster at Raymond Ford ngayong May 30. Dedepensa ni Oshaky Foster ang kanyang WBC Junior Lightweight Belt. Magandang bakbakan din ito kaya abangan natin. Maganda sana kung nakarap ni Mark Magsayo si Oshaky Foster. Sa ibang banda naman, Shakur Stevenson ginulpi ang isang streamer sa sparring. Hindi pa nagtodo si Shakur Stevenson dyan. Kumbaga pinitik-pitik pa lang yung katawan ng streamer. Akala siguro na mga streamer na to madali lang ang boxing. Kapag sinalang ka na dyan sa ring at may gloves ka na, mas mabilis kang mapagod. Lalo na kung tinatamaan ka sa katawan, mas mabilis ka pang mapagod. Okay mga boss, abang na lang po tayo ng next update.